I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Yan, shout out sa inyo mga beswa. Kumusta po ang inyong New Year? Mag-pray lang tayo lagi araw-araw para sa ating mga safety. Okay? And of course guys, no, balikan natin po ang 2024, no, ang nagiging markado sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., no. So titingnan natin dito ang mga magagandang programa, no, ng Marcos administration through DSWD at sa mga ahensya ng gobyerno, no. Alam po natin, ay nakikita naman natin kung gaano kagaling mamuno si Pangulong Marcos Jr., very appreciated natin yan. Ang hindi lang makapag-appreciate, itong mga dialysis, mga kababayan, no? Dito sinabi po ng DCRH, no? At mga ibang news pa, basahin po natin. Ito, balikan natin ang buong taon ng 2024. Ang sinabi po dito, no, mga kababayan, kita nyo po yan, no? PBBM leaderships in 2024, a year of growth, challenges, resilience. O yan, ano? December 31 ito, 2024. So nakikita naman natin guys, no, sa maraming nangyayari itong mga nakaraang 2024 at lingid din sa ating kaalaman mga kababayan, hindi po nawawala ang mga sakuna na nangyayari, no, sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin, yung mga problema, no, lahat, dami, no. Siyempre, yung mga bagyo na talagang makikita natin kung kaano ka hands-on, no, pagtugon sa problema, no, at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta. Nakikita naman natin ang ating mahal na Pangulo na talaga namang todo suporta, no, milyon-milyon ng mga pinansyal, milyon-milyon ng mga foods kumbaga na i-distribute ng DSWD, lahat nagtutulungan. Sobrang nakaka-amaze din naman talaga. Sa kasaysayan po ng mundo, sa bawat bansa, nagkakaroon po ng ng pagsubok. So dito mo matites ang isang pangulo kung gaano kagaling. So nakita natin yan sa mahal na Pangulo, yung pagsubok na dumating sa bansang Pilipinas, hindi lang mga pagsubok, sinasamahan pa yung paninira ng mga mag-amang Duterte at itong mga DDS. Pero na-overcome lahat yun ni Pangulong Marcos Jr. Bakit? Kasi hindi naman niya pinapansin, ini-ignore niya ang mga yan. Kaya naman matatag ang kanyang paninindigan, nakasama po ang ating mahal na Panginoon, na ang Pangulong Marcos Jr. Focus lang sa kanyang trabaho. At nakita rin naman natin kung gaano siya kagaling, no, katatag. Nakasama din po ang kanyang mga gabinete na talaga namang porsige at nagtatrabaho ng gusto. Makikita natin side by side, tulad ng BOC, no, ang mga PNP na talagang grabe. Makikita mo yung mga illegal na droga na pumapasok sa bansa, malokal man o banyaga. Naku, talaga namang nasakuti po silang lahat, no? At wala pong namamatay. Bagkus, pinusasan, ayun, sumikip ang kulungan. Yun ang problema, sumikip. Ganun pa man, saludo po tayo sa mga ating mga autoridad na talagang nagpupursigi. Ang mga pulis ngayon, mga kababayan, very smooth, masipag, no, magtrabaho. Talagang ginagawa na nila ang kanilang trabaho. Hindi tulad ng nakaraan. Umaasa sila sa reward system, tamad magtrabaho. Hindi naman lahat, of course. Yung mga aliporis lang ni Canor, no. So dahil dito makita natin sa BOC, no, talaga namang grabe, ang tindi na malalaking pumasok ng mga smuggling, ng mga bigas, mga karne, lahat. Nako, talaga naman, no. So dahil diyan, ito po yung isa sa pinaka-challenge sa Marcos administration. Paano ini-handle at masolusyonan at masugpo ang mga problema ng bansa. Pero, syempre, mga kababayan, na-overcome nila yun at maganda naman ang feedback sa ating mga mamayang Pilipino. Except lang po yung mga
dilis na talagang todo paninira, himbis magpasalamat, no? Pinupuna yung mga pagbibigay ng ayuda na yun naman talaga ay nakakatulong sa ating mga maralita na mga kababayan, nakapusang kita. Samantalang nakikita nila si Pangulong Marcos Jr. yung mga magagandang programa, binabatikos pa. Pero hindi nila nakikita yung mga sarili nila na nagbibigay din sila ng ayuda. 'Di ba? Pag ang pamahalaan na nagbigay ng ayuda, hindi maganda. Pero pag sila sa side ni Duterte ang magbigay ng ayuda, okay lang. 'Di ba? Ano bang klaseng ugali ang mayroon sa kanilang mag-ama? 'Di ba? 'Di ba kumbaga napaka-toxic nila talaga. Imbis magpasalamat na lang, no? So well, anyway, si Pangulong Marcos Jr., wala naman kasi political color yan, mga kababayan. Lahat naman magagandang programa niya is makikinabang po ang lahat. Well, anyway, tuloy. Sabi po dito, mga kababayan, 2024 has been a year of reckoning for President Ferdinand Marcos Jr. as his leadership faced numerous trials that revealed both his resilience and vulnerability. As we look back on this pivotal year, we assess how the President has handled both triumph and failure, offering a glimpse of the challenges and triumphs that will continue to shape his path forward. Ayan. Strengthening global ties. This year witnesses significant diplomatic efforts under the President Marcos Jr. leadership as he worked to enhance the Philippines' relationship with global powers and regional neighbors. Wow. Totoo po yung mga kababayan. Nakikita po natin. Alam nyo kung isa-isahin natin dito, nako, mahaba po dito, no? Kaya ang ginagawa ko, 14 minutes lang to 15 minutes, depende, no? Nakikita po natin, yung inflation, although tumaas yung mga ibang bilihin, yung mga DDS nagrereklamo po diyan. Kahit magandang trabaho nila, nagrereklamo lang simply because they are anti-Marcos. 'Di ba? Ayaw nila po 'yan. Kahit maganda, ginagawa nilang mali. Kahit mali, ginagawa nilang tama. Ganun sila no? So sa inflation nakita naman natin, no? Gumagawa ng paraan ang Marcos administration. Yun po, trukadiwa, no? So, yung mga murang bilihin nandoon. Ng bigas, 29 per kilo, nandoon. All over the country po yan, no? Hindi man lahat nabibigyan, pero may mga regions na mayroon. Mayroon talaga po yan, as in. So, hindi lang po sa mga inflation, gumagawa ng paraan ang Marcos administration. Na-afford naman natin ang bilihin, di ba? Yung mga bili sa merkado, itong December, makikita nyo naman, kahit yung ibang produkto, tumaas ng bahagya, pero hindi po iniinda ng mamamayang Pilipino. Wala silang pakialam, no? Yung majority, kung mahal man ito o basta ang importante, makapaghanda sila, makabili sila. Mga kababayan, ang mga Pilipino, hindi mo masasabi na mahihirap din yung iba. Except lang yung iba talaga na kapusang kita. Talagang nagsisipag din sila na nagkaroon ng trabaho para sa kanilang mga pamilya. Makita nyo, last December, pumunta ka sa mall, halos hindi ka na makadaan sa sobrang sikip. Why? Nagsashopping ang ating mga kababayan. Tapos ngayon, sasabihin ng iba, mahal ang bilihin, kahirap ng buhay. Paano nyo nasasabi? Pumunta ka sa mall, halos araw-araw, nandoon ang ating mga kababayan, namimili. Di ba? Because may pambili sila, may maganda silang trabaho. Except lang mga dilis because they are anti-Marcos. Gano'n lang yun, no? Maganda man ang nangyari sa Marcos administration, mali pa rin sa kanila. Gano'n yun Para sa akin, walang mahirap, no? Sa bawat Pilipino kung nagtatrabaho ka ng mabuti. Nga, sabi ko, diskarte lang po sa buhay yan di ba? So, sabi dito mga kababayan, tuloy. Ayan. President Marcos Jr. made several trips to different countries this year to further strengthen ties with the various nations. Tama po yun. Kahit sa man pumunta yan, sa iba't ibang bansa, very naman talaga yan. Very common naman yan sa isang pangulo. At mahalaga rin po yan. Bakit? Well, kung sa ibang mga pangulo, hindi mahalaga sa kanilang trip, sa kanila yun. Pero sa trip ni Pangulong Marcos Jr., very meaningful po yun. At kailangan din ng isang leader na maki-join. Kailangan po yan. Dahil pagdating ng panahon, pag in case na may kailangan ng Pilipinas ng tulong sa iba't ibang bansa, nandyan sila hanggang
handang tumulong. Kailangan po yan talaga. Very friendly dapat ang isang pinuno. Tulad ni Pangulong Marcos Jr. Not only that, mga kababayan, very meaningful. Bakit? Ang Pangulo pag pumunta sa ibang bansa, hindi lang po yung forum o mahalagang pag-uusap, kundi yung mag-encourage ng mga investment ng mga banyaga all over the world. O di ba? Pinagmamalaki niya ang Pilipinas. Tinatawag niya sila na mag-invest dito. Sa Pilipinas, actually, mga kababayan, marami po ang nag-invest ng mga foreign dito sa Pilipinas, not only the local. Mga foreign country, guys. May video na po tayong inahayag dyan. Sabi ng BOI. O, di ba? Ang laki. Trillion kamo. O, biro mo. O, see? So, ibig sabihin, may panama, may benefits na kukuha ang mamayang Pilipino sa mga internasyonal na trip ni Pangulong Marcos Jr. Sa mga, why? Kasi nga, sa mga foreign investors na nag-invest Pilipinas, sa ngayon na nandito na sa kanila, nandito na sa atin, malaki po ang naitutulong sa bansang Pilipinas. Why? Kasi, hindi lang sa pagbabayad ng tax, lagi kong sinasabi, sila kumikita ang mga foreign investors, kumikita ang mamayang Pilipino, kumikita din ang bansa. Bakit mamayang Pilipino kumikita? Through manpowers. Kailangan nilang trabahador. Di ba? Dahil dyan, mga kababayan, yun po ang way para bumaba ang unemployment rate. Pag bumaba ang unemployment rate, so ibig sabihin, bababa din ang mga mahihirap. Ika nga, less poverty. Di ba maganda ang idea ng Pangulong Marcos Jr.? Natutumbok niya kung saan niya kukunin para maibsan ang kahirapan. Not only the local, of course, banyaga, international, investors, ang mga lokal, tulad ng mga icons, ng mga kilalang mga icon na billionaire dito. Ang dami nilang ni-invest, mga kababayan, na ipatayo mga malalaking establishments, mga buildings na kung ano-ano, mga pabrika. Di ba kailangan din nila ng manpowers? Di nag-create na naman ng maraming trabaho yan. Especially sa mga construction. Tingnan nyo. Di ba? Di ba ang ganda ng way ng Pangulong Marcos Jr.? Not only that, sa mga magsasaka natin, tingnan nyo naman kung gaano ka hands-on tumulong ang Pangulo sa mga magsasakang Pilipino. Nagpapasalamat sila. Very balanced ang pagbigay ng tulong ng Pangulo. See? Yan po ang wala sa mga pangulong nagdaan. Yung skills, no? Yung diskarte ni Pangulong Marcos Jr., wala po yan sa mga pangulong nagdaan. Si PBBM lang ang mayroon yan. So, nakikita natin dito yan. So, dahil dito mga bes, tuloy. Ayan. Marcos first flew to the Vietnam for 2 days state visit during the which the Philippines and Vietnam signed a 5-year rice supply agreement. You see? This deal is seen as a guarantee for stable rice supplies in the country amid effects of climate change and other crises. Kasi ang Vietnam, guys, no? Kaya nakikipagkasundo ang Pangulo. May mas mura lang ang bigay nila kaysa others. Yun lang ang alam ko, no? I-research nyo na lang. Marami pa yan, mga kababayan. Actually, itong Vietnam na Pangulo, pinuri niya po ito si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang leadership. Sa totoo lang, pinuri niya talaga yan. On 2 occasions, sabi po dito, the President also traveled to Australia as a government guest, where he spoke before the Australian Parliament in Canberra and engaged in the Asian-Australian Dialogue Partnership in Melbourne. May video po tayo dyan. Furthermore, Marcos also made a working visit to Germany and a state visit to the Czech Republic, where he met with the senior leaders of European countries and witnessed the signing of several agreements, including those related to the employment of Filipino workers. You see, yung mga, kumbaga, country to country, yung mga kababayan natin nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, maganda po yun. Yun ay legit. At marami po actually ang mga Pilipino na nag-iibang bansa, no? So,
dahil maraming OFW, maraming Pilipino sa iba't ibang bansa, yan naman po guys ay malaki po ang ambag nila, yung contribution nila through their tax ang lalaki at malaking naitutulong sa bansang Pilipinas, no? Ang pag-iibang bansa naman mga kababayan, hindi naman po sa pilitan yan depende naman po sa iyo kung gusto mo, no? Okay lang yun. Ang ibang bansa kasi, alam nyo naman, mas mayaman talaga ang kanilang culture kaysa sa atin. Sa atin naman kasi, tutuusin, mas mayaman pa rin naman din tayo kung ang mga nagdaan ng mga pangulo, no? Maganda ang kanilang pamumuno. Kung nakatutok sila sa mga agri-sector, lahat-lahat ng problema ng bansa, doon sila sana nakatutok, no? Mas maganda sana. Di malayo na aasenso ang Pilipinas. Kaso lang iba, wala Minsan ang iba, hindi ko naman wala akong tinitingnan ng mga pangalan, no? Pinupunteryang pangalan. Siguro ang iba baka binulsa o hindi natin alam. Ang iba naman, 'di ba? Tulad na lang nung isa, 6 na taon ginawang sindikato ang Pilipinas, nagpapasok ng mga Chinese drug lord dito. Ayan, kaya isinila nga ang pugo 'di ba? Nandiyan ang mga Davao Death Squad, nandiyan mga reward system. Grabe, mga kababayan, nandiyan yung overpricing sa Parmali, kaya kumita yung mga Chinese na supplier niyan. Alam nyo naman yun Well, ang dami as in. Tuloy, ang sabi po dito, mga kababayan, furthermore, Marcos also made a working visit to Germany and state visit to Czech Republic. Actually, ang Germany, isa sa pinakamalaking investor dito sa Pilipinas ngayon. At saka ang Czech Republic. Na mayroon tayong video guys, where he met with the senior leaders of European countries and witnesses the signing of several agreements, including these related of the employment of Filipino workers. The President also traveled to the United States for a trilateral summit with the US and Japan. Marami din po siya nakuwang investors dyan. Basta lahat ng country ng kanyang pinupuntahan, walang pinapalagpas ang Pangulo. Ang kanyang talagang goal at layunin, bukod doon sa pag-uusap-usap sa mga purom-purom, no, pag sanib pwersa between both country na pinapatatag ang relasyon, no, ng bawat ang both leaders. Bukod doon, siyempre, yung investment na naman yan, nag-i-encourage na naman yan ng mga foreign investors. Obvious naman talaga yan, nakikita po natin. Lalo na po ang US, Japan, ang Japan talagang maasahan mo po yan, no? Marcos also visit Brunei, participated in the Shangri-La Dialogue in Singapore and attended the Asian Association of the South Asian Nations Summit in Laos. Ayan, another yan guys, mayroon na naman sang bilateral meeting dyan. Marcos notable flew to Indonesia to attend the inauguration of President Prabowo Subianto. Following the leader's transition, he announced that Mary Jane Veloso, the Filipino workers on death row for drug trafficking charges, would finally be returning to the Philippines. Yes, ito si Mary Jane Veloso actually. Alam po natin, dalawang pangulo ang nagdaan. Si Panot at saka si Digong. Sa kay Panot, kahit papano naman gumawa siya ng paraan, no? Para nakiusap yung dating si President Widodo, no? Nung siya pa ay naging presidente, gumawa naman siya ng paraan para ma-extend ang pagbitay sa kanya. Alam niyo naman ang Indonesia talagang medyo mahigpit ang kanilang ang patakaran diyan. Kaya hanggang na-extend na hindi siya na kumbaga nabitay, no, hanggang natapos ang termino, dumating kay Digong. Ayon, si Digong naman ang ginawa niya, kumbaga pinaubayan niya ang pag-execute pagbitay kay Mary Jane sa bansang Indonesia. Wala siyang ginawa kundi yun lang, pinabayaan niya na lang si Mary Jane. Sa pagdating kay Pangulong Marcos Jr., 2 years after, mga kababayan, nagpupursige ang Marcos administration. Kasi nasa death row talaga si Mary Jane, as in. Medyo delikado ang kanyang kaso, drug trafficking guys. Alam po natin, for life in prison or death penalty ang kakaso mo dyan.
So, hanggang dumating ang panahon, in short, ayun, sa pagpupursige ang Pangulo, nasaan si Mary Jane ngayon? Nasa Pilipinas. Kumbaga, na-save ng Marcos administration sa bitay ng kamatayan si Mary Jane Biluso under the Marcos administration sa pagpupursige ng Pangulo yan. Si Pangulong Marcos Jr., makulit din yan no? Ibig sabihin makulit is always follow up ng follow up. Iyon ang maganda. Okay? Tuloy, his final trip for this year took him to the United Arab Emirates, UAE. They were held. A one-day working visit, Marcos mentioned that the trip was brief but fruitful. You see, mga kababayan, bakit? Nung pagpunta niya, mga kababayan, ilang Pilipino ang nasa ang may sala, nakakulong. 'Di ba? Napawalang sala, 149 'yun. 'Di ba? Dahil sa pakikiusap ng Pangulong Marcos Jr. diyan sa bansa na 'yan, correct me if I'm wrong, no? Ano nangyari? Napawalang sala sila. Mayroon tayong video po 'yan. Ganyan kagaling si Pangulong Marcos Jr. Kaya yung bawat trip niya sa iba't ibang bansa, hindi dapat questionin ng sinuman. Wala kayong karapatan kasihin wala kayong alam kung ano ang katotohanan. Ganun lang po 'yun, no? Pero kung nagja-jump kayo in the middle, parang Marites, kinuha nyo lang sa Quiapo, walang katotohanan, fake news po yan. Okay? Iyon po ang maganda. Ito. 2024 was a crucial year for the Philippines economy with the mixed results across key economic indicators. Okay? The Marcos administration ability to navigate global inflation pressure, economic recovery, past pandemic, and internal challenges were put to the test. See? Totoo yan. Kasi, sabi ko nga kanina, bawat pamumuno, bawat taon, maraming pagsubok. Pero dito mo matites ang isang pinuno kung gaano kagaling. Paano niya solusyonin ang problema. 'Di ba? Itong inflation, uli, no? Mention natin uli ang inflation. Hindi mo po mapipigilan ang inflation. Why? Guys, hindi lang po sa ibang bansa. Hindi lang sa Pilipinas. Ang may inflation, naku, mas malala pa kamo sa iba't ibang bansa. Mas mahal ang bilihin. Swerte po natin dito kasi maabilidad ang mga Pilipino. Kayang tustusan ang pangangailangan ng pamilya. 'Di ba? Maparaan ika nga, no? Ganun lang, except lang yung mga tamad. Ganun talaga yun, at saka yung mga anti-Marcos. Pero nagagawa na ng paraan ng Pangulo. 'Di ba? Tingnan nyo. Na nakita nyo yung mga binibenta sa kadiwa, maraming pumupunta doon para bumili ng bigas. Iba't ibang klaseng programa ang ginawa ng Marcos administration. Itong nakaraan lang, dyan ba sa Tacloban, nagbenta ng bigas ang kadiwa, 29 per kilo. Ang dami, mga kababayan. Kaya todo pasalamat ang ating mga kababayan. Nako, alam nyo, kung susuriin nyo at i-research nyo ang nagawa ng Marcos administration, except lang yung mga projects niya, wala kayong alam. Kaya mag-research kayo para makita nyo yung totoo. 'Di ba? Kaya sabi ko lagi, no, everything is a test sa isang pinuno. Ngayon, dito mo lang siya talaga makita kung paano siya gumalaw. Ganun lang yan, kasimple, mga kababayan. Sa tanda ba naman natin, siyempre, nakikita natin paano naman mamuno ang Pangulo, 'di ba? Mayroon naman tayong isip, mata. Nakikita natin kung isang pinuno ay pulpul, walang ginawa, 'di ba? In addition, Marcos pledged that his administration will remain steadfast in its commitment to enhance the well-being of the Filipino people. Yes. Actually, this 2024, ako guys, sa totoo lang, naranasan ko lang yung ang dami kong blessing, no? Sa aking buhay. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon, no? Hindi tulad ng mga nakaraan pa ng mga admin. Ako po talaga kahirap ng buhay. Pero ngayon, talaga naman maganda ang daloy ng takbo ng bawat Pilipino. Except lang kako yung mga anti-Marcos. Walang pakialam yan. Kahit gumanda ang buhay nila, wala silang paki. Masama pa din ang Pangulo para sa kanilang buhay. Ito pa. Tuloy, the country chief executive assured that the Filipino people that the administration will persist in investing in job creating. Tama po yun. Ang Pangulo, until now, tingnan nyo naman, nagtatrabaho siya. Tuloy-tuloy yan hanggang sa kanyang termino.
Alam nyo, hindi nga talaga sapat ang 6 years. Kung pagbibigyan lang ng ating Panginoong Hesus, ito si Pangulong Marcos Jr. na mamuno ng 12 years to 20 years, ay ewan ko na lang guys. For sure, malakas ang aking kutob. Naggaganda at gaganda ang Pilipinas. Number 1 yan sa buong Asia. Ito pa nga 'di ba sa global, sa manufacturing, sinong nangunguna? Ang Pilipinas. 5.8% ang paglago. Biro nyo yun. Pumapangalawa lang ang Vietnam ba yun? Naungusan niya nga ang bansang China. Bakit? Because dahil magaling ang pinuno ng Pilipinas. Mayroon tayong video dyan, mga bes, So, ito, the country chief, ayan. Binasa na natin. Tuloy. Ito, Despite the ongoing issue of inflation, Marcos ordered a reduction in tariffs on import rice to help lower its price. He's also expanded the number of kadiwa centers to provide affordable goods to the public. Tingnan nyo. Pag ibang mga pangulo ito, wala silang idea, wala silang pamaraan, wala silang solusyon. Pabayaan na lang ang inflation. Hindi sila gumagawa in a way of tulad nito, magpatayo ng kadiwa para dyan ang puntahan ng ating mga kababayan. Sabi ko, kung iba ang Pangulo ang namumuno, walang ganyan. Walang pamamaraan. Patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bigas. Mangungulila talaga ang ating mga kababayan. Sa totoo lang, yung mga kapusang kita, except yung mga mayayaman, no? Kapusang kita, ay sus, wala, kawawa. Pero dahil may kadiwa sa pamamaraan, sa diskarte, ni Pangulong Marcos Jr., ayan, tinayo ang kadiwa. Mura ang bigas dyan, 29 per kilo. Tapos ito pang darating, yung mga presyo ng bigas sa merkado gagawin 40, no? Ginagawa nila ng paraan. Paano ang gagawin? So makikita natin yan sa mga darating na mga araw, mga kababayan. So itong idea ni Pangulong Marcos Jr., dito mo matatawag ang isang pangulo na talaga namang may malasakit, no? Mayroon siyang may pusong mapagmahal sa kapwa, naaawa siya. 'Di ba? Ayaw niya kasi makikita yung mga kapwa niya na talaga namang naghihikahos, 'di ba? Lalo ni mga kapos kita. Tingnan nyo naman ang kanyang magagandang idea. Yung mga kapusang kita, yung mga vendors, binigyan na kaya ng puhunan yan, dagdag puhunan. Yung mga vendors sa yung tinatawag na MSE. Tama ba? Well, yan yun. Yung MSA yan na yan. Yung kapusang kita program. Yan, yung AKAP, no? Well, anyway. So, dahil dito, mga kababayan, itong Pangulo na ito, the best sa kanyang pamumuno. Well, anyway, speechless po tayo. Hindi man 100% mga kababayan, pero nagagawa niya ng paraan. Kasi wala naman perfectong tao dito sa mundo, kundi ang Diyos lamang, no? Tuloy, the President approved the salary increase for public sector employees and mandated a review of the minimum wage. Tama po yun. 'Di ba? Alam niyo naman po yan. In-increase niya po. Mayroon tayong mga video dyan, siguro napanood nyo. Ganun pa man, well, binabatikos po yan ng dialysis sa kampo ni Canor. Well, anyway, para sa akin, the best talaga si Pangulong Marcos Jr. Malacanang also welcome the decline in the poverty rate in the Philippines, along with his report indicated that nearly half of millions families will graduate from the Poor Peace program by the end of the year. You see? Kung ibang pangulo yan, hindi na itinuloy yung Poor Peace. Ito naman Poor Peace. Ito guys, kudos din naman sa dating Pangulong Panut, no? Dahil nag-umpisa po sa kanya itong Poor Peace na ito. Hanggang ngayon ay naipagpapatuloy. At malaki naman, mga kababayan, ang naitutulong. Tapos sinundan pa ng AKAP, yung IX, diba? Social. Makikinabang sila lahat. Yung mga kababayan natin na talagang mahirap ang kita. Saan kayo makakita niyan? See? Ayan na sinasabi. At napaka good news yan. Kasi 500,000 families will graduate from the Poor Peace.
Wow, 'di ba? 'Di ba kayo natutuwa niyan? Under the Marcos administration, pinagpatuloy yan. Kayo naman, dinagdagan pa kamo ang purpose. Yan ang hindi alam ng mga toxic ng mga ibang kababayan natin na anti-Marcos. Another significant development in 2024 under the Marcos administration was the continuation of land distribution with the condonation to agrarian reform beneficiaries. Hay nako, mga kababayan. For the first time in the history of the Philippines, except ang Marcos Sr., dahil sa kanya nag-umpisa yan. Dekada na ito, guys, except lang ang papa niya. Nakita nyo, since 1986 till 2021, magtapos, papasok na ang Marcos administration. Nakita nyo ba? May nakita ba kayo na isa sa kanila ang nagbigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka na matagal nilang gustong magkaroon ng sariling lupa at titulo? Wala. As in, wala. Talaga. Nakikita nyo ba, mula no 1986 hanggang sa pamumuno ni Digong, binayaran ba nila ang utang ng mga magsasaka na more than 600 plus na magsasaka at 57 billion plus ang utang nila? Sino po ang nakakapag bayad niyan sa utang ng mga magsasaka? Under the Marcos administration, ang Pangulong Marcos Jr. Why? Idea niya po yan. Diskarte niya sa buhay. Idea niya yan. Bakit? May pusong mamon kasi. May malasakit. At least, nakikita nyo ngayon kung saan napupunta ang pera ng bayan. Ibinabalik niya din sa taong bayan sa pamamagitan ng kanyang magagandang pamamaraan. Yan ang wala sa mga administrasyon na nakaraan. See? Sabihin nyo ngayon, sino ang totoong weak? Grabe, antindi nyo kung makapagpuna, 'di ba? Sabi ko, bago kayo magpuna, siguraduhin nyo na malinis ang pamumuno ng inyong puon. Pag hindi, walang kwenta yung puna nyo. Gawa-gawa nyo, istoryahe lang po yan. You see, guys, kaya congratulations sa mga agrarian reform beneficiaries. Nakita naman po natin, in-upload natin ang mga video na yan. See, mga kababayan, hindi man ako nakakakuha. Guys, okay lang. Sobrang tuwang-tuwa ko. The best. Masaya ako sa aking mga kapwa. Yung iba nga, matanda na. Sa katandaan nila. Ngayon lang nila nakuha ang kanilang mga titulo. Biro nyo yun. Tapos, sabihin nyo, patalsikin nyo ang Pangulong Marcos sa palasyo. Hello. Do you think papayag ang mga yan? No, hindi, siyempre. 'Di ba? Magwewelga ang mga yan. Dahil sa pamumuno ni Pangulong Marcos, sa kanya lang sila nakatamo ng magandang serbisyo at pag-aruga. Maraming nagpapasalamat sa kanya actually. 'Di ba? So dahil dito, guys, ako, very speechless ako. Magaling talaga ang Pangulong Marcos Jr. Tuloy, under Marcos leadership, the administration aimed to distribute 800,000 hectares of farmland to the Filipino farmers. You see? Mayroon ba si Digong? Wala. Why? Pinabayaan niya ang agri-sector. Ang mga magsasaka, walang sapat na tulong. Mga mangingisda, wala. Kahit si Panot, wala. Si Gloria, wala. Si Ramos, wale. Si Kure, wale. Bagkos, ibinibenta ang mga ari-arian ng mga gobyerno sa iba't ibang private sector. Hindi kayo naloka? Sabi nyo ngayon, sino ang weak? Kayo ang weak, hindi si Pangulong Marcos Jr. Kung pag-aralan mo ang weak, may dalawang klase ang weak. Weak na matalino. Tsaka weak na bobo. Pero kay Pangulong Marcos Jr., I accept that. Weak na matalino. Pag weak na matalino, ito po ang resulta. 'Di ba? Ang daming nagawa. Yan. Tuloy, resilience in the face of natural disaster. Natural disasters has been a persistent
challenge for the Philippines in 2024, underscoring the need for effective disaster preparedness and response system. Yes, through DSWD. Not only the DSWD, but the other, sektor ng ahensya ng gobyerno, tumutulong sila. Pero of course, ang DSWD talaga ang laging nangunguna yan, mga kababayan. The best yung sekretary niya, si Rex Gatchalian. Nako, talaga naman, naunahan niya yung tiktiklaok ng manok because dahil sa Pangulong Marcos Jr., yung instruction niya talagang prepared lagi sa mga relief good. Pag alam ng Pangulo na ang bagyo medyo palapit na, instruct ka agad yan kay sekretary. Ito, kailangan on time pagbibigay. Ito naman si sekretary, ay sus, Mariusip, mas nauna ang puwit niya kaysa ulo niya na bumangon para lang asikasuhin yung order ng kanyang presidente, of course, no? At napakasipag ito ni sekretary. At syempre, kudos sa mga DSWD staff all over the Philippines sa bawat region. Talaga naman, kudos naman sa kanilang kasipagan. Di ba? Pag masipag kasi ang isang pinuno means masipag ang mga sekretary niya. Di ba? So dahil dito, ako guys, very amazed and speechless sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. At kudos sa kanyang mga sekretary actually. So dahil dito mga kababayan, on time, nakikita natin ang Pangulo, nandoon palagi yan. After a day, pag tapos na yung unos, bibisita yan. Every region, lahat-lahat yan, pinupuntahan niya. Yung mga ibang Pangulo, ay sus, bilang lang. Piling-pili. Si Pangulong Marcos Jr., always yan. Saan man bagyo, nandoon. Tuloy, with aid from the government, President Marcos visited the affected areas, ensuring that aid would reach those in need, especially farmers. You see, ang dami yan, milyon-milyon ang nasalanta ng bagyo. Pero ang ginawa ng Pangulo, walang madaming salita. Basta, todo bigay, todo tulong, financial man o foods, lahat ng kakailanganin. Alam mo, napakaswerte itong administrasyon nito sa ating mga kababayan na tatamaan ng bagyo. Hindi po nagkulang. Sabi nga ng Pangulo, hanggat hindi pa sila nakabalik sa normal na buhay, tuloy-tuloy pa rin ang suporta. Kung makikita nyo sa page ng DSWD, tuloy-tuloy ang support sa mga regions na hindi pa nakabalik sa kanilang mga tahanan. Na tingnan nyo, ang galing niya talaga din naman talaga mamuno sa totoo lang. Hindi lang yan guys Kung makikita niya sa page ng DSWD ngayon, ang DSWD, nagtatambak na naman ng mga bigas sa iba't ibang region, sa mga branch nila. Galing, di ba? I-search nyo yan para makita nyo. Sasabihin nyo, salita ko ng salita, ay sus. Hindi naman tayo nagpapalawak ng fake news dito, mga kababayan. May resource naman tayo. Tayo'y nagre-react lang ayon sa katotohanan. Di ba? Marcos administration ang sinuportahan natin, hindi natin pwede ilagay sa alanganin na nagbabalita tayo ng fake news. No. Ewan ko na lang sa inyo. Kayo talaga. Tuloy. Sabi dito, sa mga farmers, talaga naman very, very happy sila. No? After the El Nino phenomenon, a series of typhoons struck the country. Typhoon Carina accompanied by the South Asian monsoon caused widespread flooding across large part of the Luzon, including Metro Manila. Totoo yan. Itong flood, itong Carina na ito, talaga namang nag-cause ng maraming, mga maraming basura. Kasi, ang tubig talaga is umapaw. Tapos, biro mo yun, imbes magpasalamat sila sa Pangulo na talagang kudos, todo suporta. Ito naman mga dialysis, todo pamumuna yung flood control, ginawa nilang issue. Di ba? Ginawa nilang issue yun. Nasaan daw ang flood control ng Pangulo? Bakit? Ngayon lang ba nagkaroon ng flood control? Wala sa panahon ni Digong. Kayo naman, Yung flood control ni Digong, missing nga Pag binaha ang Metro Manila,
nasaan yung flood control ni Digong? Bakit hindi gumana? Yung flood control ni Pangulong Marcos Jr., kasalukuyang ginagawa. Yung the rest tapos na. Sa iba't ibang lugar. Hindi sa Maynila yun, ha? Yung ibang flood control ng dating admin. Mahina ang pagkagawa. Kaya ang ginagawa ng Marcos administration, i-reconstruct, guys, ha? I-repair nila. Gagawin nila yung pinaka the best, ha? Na materials na ilalagay para hindi na mabasag. See? Kaya nga sabi ko, huwag kayo naman jam sa gitna. Kunin nyo sa pinakadulo at hanggang pinakapuno. Kunin nyo sa pinakapuno hanggang dulo para malaman nyo. Kayo talaga, oo. Diba? In addition to affecting farmers, thousands of fishermen also saw their livelihood devastated due to the sinking of an oil tanker. Ayun, nakita nyo yung nagkalat ng natumba na tanker, nagkalat ang langis sa karagatan. Nagsanibong persa yung mga kababayan natin diyan. Mga ilang linggo natanggal. 'Di ba? Dahil hindi nagpabaya ang pamalaan. 'Di ba? Yung linis program na mga kababayan, kapaligiran mo, linis mo, yung merong ganyan program si Pangulong Marcos Jr. Ay, ang dami pong nakatanggap ng award kaya yan. 'Di ba? Nakipaglinisan ng mga tao ang bawat mamamayan natin sa bawat region. Lalo na po natamaan ng langis, ay sos, nako, makita nyo mga kababayan, naglilinis ang ating mga kababayan. Hindi lang basta-basta linis yan. Mayroon po silang sweldo. Yan ang hindi nyo alam. Through DSWD yan. Kaya kayo talaga, Diyan, Bataan to Cavite. Nag-cost po yan ng naantala ang pangingisda ng ating mga kababayan. Pero dahil naantala ang kanilang pangingisda, hindi naman nag-atubili, tumulong ang Marcos administration, may ayuda silang natanggap. Ganon instantly, quickly mag-response ang DSWD under the Marcos administration because yan po ang instruction ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Well, for me, very amazed and speechless ako sa kanyang pamuno. Tuloy, medyo mahaba ito, guys, As a resolution, Marcos formed an interagency task force that will focus on addressing the possible effects of the oil spill from the monitor tanker Terra Nova, the tank. Ito, pasaway kasi ito yung tanker Terra Nova na ito. Dahil dyan, naayos naman at nabigyan ng sapat na tulong ang ating mga kababayan. See? Ganun sila kabilis mag-response, no? Ang ating pamalaan. Before the year end, 5 consecutive typhoons hit the country, nearly depleting the calamity funds, an issue that the government immediately addressed. The president visits to the provinces became a regular occurrence where he conducted inspection and provided assistance. You see, sabi nga natin kanina, alam po ninyo, ang Pangulo, after typhoon, anumang klaseng sakuna, laging on time nandoon yan. Nakikitain natin, in-upload po natin, sumakay kanyang chopper at binisita. At pagdating doon, mini-meeting niya ang LGUs, anong problema, pinagsasalita niya ang bawat isa. Ikaw, anong problema mo, anything else, sabi niya ganon. Magsasalita ang isang LGU sa lugar na yon. Kumbaga, iminungkahi niya ang kanyang problema sa harapan ng Pangulo. Then, ang Pangulo, anong ginawa? Siyempre, walang kuda-kuda, tulong kaagad. Aayusin niya ang mga nasirang tulay, no? Ng DPWH. Laging kasama si Secretary Bunuan. Always yan. Dahil may mga tulay at siyempre lahat halos, guys, no? Pag pumunta siya sa mga lugar na nasalanta ng bagyo, kasama po ang kanyang mga gabinete. Nandiyan yung DICT as yung representative. Of course, kasama lagi ang DILG, secretary mismo, ang DSWD, always, Dolly, nandoon, kumpleto, sabi ko sa inyo nagkakandak siya talaga ng inspection at inalam ang lahat ng problema. Ito, pinakalas ang Mount Canlaon. Hindi siya nakapunta because of his business. Dahil ang dami niyang trabaho. Ang pinadala niya, si Sap Lagdameo. Mayroon tayong video dyan. Magkano ang tulong niya? 60 million. Bukod
doon sa 60 million may mga relief goods through DSWD. Yan po ang hindi nyo po nalalaman, mga anti-Marcos, ha? Wala, alam nyo mga anti-Marcos, puro panirira naman yan eh. Wala naman silang alam eh. Oh, see? So dahil dito mga best, tuloy. Oh, regular yan ang pagpupunta ni Pangulong Marcos Jr. The President assured that the government would continue to provide assistance to typhoon victims until they fully recover and return to the normal living condition. You see? Tama yung sinabi natin. Yan po ang kanyang sinabi eh. As long as hindi pa maayos ang kanilang kalagayan, tuloy-tuloy ang tulong para sa kanila. Ma-relief goods man, ma-financial, no problema. Kasi sabi niya, andito po ang pamahalaan nyo, handang tumulong. That is President Ferdinand Marcos Jr. words to the victims of mga typhoons or mga lindol. See? Alam nyo, hindi lang sa kuna, pati yung mga nasusunugan, pinupuntahan niya. Itong mga nakaraan, pinuntahan niya dyan sa bandang Manila yan. As usual, binigyan ng kaukulan ng tulong. Not only tulong sa LGUs, pati sa mga tao. 10,000 cash. Biro nyo yun. Saan kayo makakita niyan? Si Pangulong Marcos Jr. ang mayroon yan. Ito pa. He was able to visit several affected provinces including Oriental Mindoro, Batanes, Albay, and Catanduanes where he extended assistance to the disaster victims. Alam po natin. Taga Bicol, hindi niya napabayaan. Albay, no, hindi niya napabayaan. Lahat yan, kaukulang tulong na ibinigay niya. Not only the financial but the relief goods, lahat papagawa ng kanilang mga problema, mga tulay nila, lahat man, naku, talaga naman grabe. Ganyan ang gusto kong Pangulo. Always on time tumulong. Hindi nagpapabaya, hindi tulad ng Yolanda. I-recall ko lang, sorry po to say. Yolanda, victim, ano nangyari? Yung relief goods guys, napanis, binaon sa hall. Binaon. Naghukay ng pinakamalalim na hall ang backhoe. Doon, binaon, napanis. And the rest, itong mga nakaraan, asus, Mariusip. Ewan ko na lang. See? Marcos urged all government agencies to avoid lavish celebration this Christmas in solidarity with the typhoon victims, encouraging that any funds have from more modest holiday observances be redirected to support communities affected by the disaster. You see? Totoo yan. Ang Christmas kasi, hindi naman kailangan, ang magagarbo lang siguro maghanda ay yung mga mayayaman. Ang tinutukoy ng Pangulo dito is yung ating mga kababayan na talagang, kung wala naman sapat na kita, ay hindi mo na kailangan ng pabunggahan. Maghanda ka lang isang bihon na pansit, spaghetti, basta mayroon kayong makain, ham, tapos na. Ako nga wala naman ako, lang, salad. Salad lang, at saka yung, ano ba yung isa? Ang alam ko, yun lang, salad ang hinanda ko kasi tatatlo lang kami, mga beswa, ha? So, dahil dyan, ang Pangulo hindi po nagpabaya, laging on time, na tumulong, well, kaya ka nga, saved by the bell. Sabay ganun, Yes, totoo naman. Siya po ay isang superhero ng bansang Pilipinas sa Marcos administration. And of course, guys, kasama ang kanyang mga sekretary. This year also saw natural disaster beyond typhoons, including the explosive eruption of Mount Canlaon. Yes. And Mount Taal, which both unleashed thick as posing significant threats to residents. Tingnan nyo ang Mount Taal ang unang pumutok kaysa kay Canlaon. Anong ginawa ng Pangulo? Tumulong ng tumulong. Pati ating mga private sector, tumulong din. Di ba? Naayos kaagad ang kanilang pamumuhay, sapat na tulong. Ano pang masasabi mo? Wala. Ako, speechless. Bakit? Kasi magaling ang Pangulo hindi titigil yan na tumulong hanggat hindi makabalik sa normal na buhay ang mga kababayan natin. Mount Canlaon, pinakahuli, ito. Nagbigay ng 60 million, sabi nga natin. True, na yun guys, kay Sap Lagda, Mio, pinadala niya doon. At ang mga relief good. Ayan, ang Pangulo. Ganun dapat.
Oh, tuloy, in line with this Marcos Express, the government readiness stating that authorities are close monitoring Taal volcano's activity and are prepared to respond if another eruption occur. Nakamonitor ang ating pag-asa dyan. Lahat yan. Marcos also assured communities affected by the Canlaon eruption that the government in coordination with the various local government with units, LGUs and agencies is fully prepared to provide assistance. You see? So sabihin nyo ngayon fake. Oh, 'di ba? Puro kayo fake eh. Wala naman kayo na itutulong imbis magpasalamat. Oh, 'di ba? Yung Mount Canlaon until now nakamonitor po ang Marcos administration through the SWD. Oh, laging may contact yan. Handling the clamor and politics this year, the statement exchange between the two highest ranking official. Ito po yung issue of the current Vice President Sara Duterte and President Marcos Jr. and made headlines. Yes, very viral po yan. Nakita po naman natin, no? Dinadakdakan ng dinakdakan, pinagsasalitaan ng masama, binastos, niyurakan, inaalipusta ni Vice Presidente ang Pangulong Marcos Jr. Ngayon, ang tanong, ano ang kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya? Inaaway ba siya? Inaalipusta ba siya ni PBBM? No. Wala. Si mag-amang Duterte ang umalipusta sa Marcos administration. Siniraan. Nagkakaroon po tayo ng mga yung mga naririnig sa social media tulad ng pagplanong destabilization. Sabi, bakit? Talagang destabilization yung sinabi ni Harry Roque na habang nasa Germany ang Pangulong Marcos Jr., magmamarcha sila papuntang Malacanang, agawin daw nila ang palasyo habang wala daw yung pinuno. Biro nyo yun. So ang ginawa ni Sara, nandoon sa Liwasang Bonifacio, umaten ng rally. Oh, see? Habang nasa Germany ang Pangulo, pinagkatiwala sa kanya ang Marcos admin habang walang Pangulo. Siya ang naging caretaker. Oh, di ba? Ibig sabihin, malaki ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon, dahil nawala ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr., ano nangyari, guys? Oh, what happened? Tinanggalan sa National Security Council ang mag-amang Duterte. Di ang laking sampal sa kanila yan, sakit sa kalooban. Oh, see? Yan yung headline na yan. No, inaway ng DDS, ang mag-amang Duterte, ang pamahalaan. Siniraan niya ng siniraan. Pero anong balik ni Pangulong Marcos Jr.? No, wala. Wala siyang salita, hindi siya rumisbak, hindi siya nangaaway. Focus siya sa kanyang trabaho dahil sabi niya nga, maraming trabaho pa ang Marcos administration na dapat pang ayusin. Oh, 'di ba? Ganon 'yan eh. 'Yun. Kasi ito si Sara Duterte, kaya nagwawala sa social media dahil nga dito may nakita na misos na hindi po magandang paggamit ng pera sa paggastos sa pera ng bayan. Yan po ay nakita ng House Committee. So, parang kumbaga nakurot siya doon eh. Nasita siya doon. Of course, ang COA. So, nagkaroon po ng issue na viral sa buong social media yan. No? So, ang gusto ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr., ito po ang nakikita ko. Gusto niya, isi-save siya ni Pangulong Marcos Jr. Na sabihin ni Pangulong Marcos Jr. sa House na wag nang sitahin pa, wag nang usisain pa, hayaan na lang. Parang ganun ang dating sa akin. Yun ang gusto niya mangyari. Gusto niya, tulungan siya ni Pangulong Marcos Jr. Paano mo tutulungan ng isang tao na ganun ang katuksik ang bunganga, kasamang ugali? Diba? No, hindi. Si Pangulong Marcos Jr. sumusunod po sa batas yan. Batas ang pinapairal niya. Pag nagkasala ang isang tao, dapat lang managot. Pag nagnakaw sa taong bayan, natural, kasuhan ng plunder. Diba? Graft and corruption. See, mga kababayan, diyan nagwawala yan. Kaya nagwawala sila dahil wala silang nakuhang ng suporta galing sa Marcos administration. Dahil itong Pangulo na ito, hindi naman siya ganun ka-toxic. Kabait naman ito. Super bait. Hindi naman pala away ito. Ganon. Ngayon, naririnig natin sa social media, ang daming mga balita lumalabas, parang nagkakaroon ng destabilisyon, gustong patalsikin ng Pangulo. Simple lang yun. 'Di ba? Yan, si Digong. Yan eh. Gusto niyang patalsikin si Pangulong Marcos Jr., ipalit si Sara Duterte.
'Di ba? Bakit? Pag ipinalit yan, mawawala ng isyu laban sa kanila. Maabsuelto yan si Kibuloy. Under the Marcos administration, na ipakulong si Kibuloy. Oh, di ba? Siyempre, may susunod pa dyan. Dahil dyan, mga kababayan, lalo sila nagwala. Oh, sabihin nyo magaling si the best president si Digong. Maangas, dangerous, hindi pwedeng kalabanin. Talaga lang. Ay, bakit hindi niya kayang isave si Kibuloy kung talagang matapang siya? Sige nga. Oh, ang kalaban niya lang dyan ay ang batas. Hindi niya pwedeng kalabanin ang batas. Hindi ang Pangulo, hindi ang sino, kundi ang batas ang kalaban niya. Ngayon, inuusig siya ng batas, mga kababayan. Lalo na po ang ICC. See? Yan, kaya nagwawala sila. Gusto nilang paboran ni Pangulong Marcos Jr. na huwag silang gawing isyuhan ng mga kung ano-anong issue. O, di ba? Ayaw nilang ganun. Gusto nila paboran ni Pangulong Marcos Jr. Parang gusto nila, sa madaling salita, exempted na sila. Aba, hindi naman pwede po yan. Pera ng bayan ang nakataya dito. So, you see, guys? Yan ang headline. Hanggang ngayon, hindi pa matapos yan. Pinipilit nyo na sinasabi, nakipag-away ang Marcos at ang Duterte. No, maling-mali. Koreksyon. Ang nakikipag-away ang Duterte sa Marcos. Kung ano-ano mga post ang sinasabi kaysa kung hindi daw sa Duterte, hindi daw na ipalibing si Apolacay. Excuse me. Batas po yan. Utos ng korte yan. Utos po ng korte yan na karapatan na ilibing ng isang pangulo, ang isang dating pangulo na namayapa na sa libingan ng bayani. Well, depende naman kay Digong kung ayaw niya. Ay, may susunod naman ng pangulo, yung anak. Natural. Di ba? At saka isa pa, utos ng korte yan. At pangako ni Digong din yan. Pumunta siya ng Ilocos Norte kay Senator Amy Marcos, hiniling ang suporta ng Marcos Loyalist sa kanyang kandidato 2016. Ang ginawa, binitbit ng Marcos Loyalist. Ano nangyari? Ayun, binitbit hanggang Malacanang, nanalo. Tapos ngayon, isasabihin nyo, isisumbat nyo sa amin? Kung hindi daw sa mga Marcos, hindi maipalibing sa Apolacay. Ay, sus, Maria Josep, kahiya-hiya yung mga sinasabi nyo. Sabi ko, huwag kayong magja-jump in the middle. Umpisahan nyo pinakapuno hanggang sa dulo. Yun ang totoo. Yan ang hirap sa inyo no? Tuloy. Sabi dito mga kababayan, Marcos expressed disappointment over the statement that they were not truly friends. So, totoo yan. Actually, hindi naman daw talaga sila friends. Sa pangkampanya lang daw yun nangyari. Grabe ka plastic, Sabi ni Mr. Las Cañas, huwag magtiwala si Pangulong Marcos Jr. kay Sara kasi traidor. Totoo nga. Mentioning that he had always believed that they were, but perhaps he had been deceived. See? Totoo yan. Si Sara Duterte ang may dahilan dahil sa confidential fund. Ayaw niya kasi masita. Ngayon, at nasita siya ng Quadcom at saka House Committee, nagwawala sa social media. Ayaw niyang sinita. Ayaw niyang sitahin kung saan napunta yung 612.5 million. Di ba? Nasaan na yun? Ginastos sa hindi tamang paggastos. Yung pera ng bayan, dapat ilagay doon, mga kababayan, gastusin doon sa tamang paggastos. Kung ano po ang nakalagay doon. Kung baga, sakop doon sa mga rules na nakalagay doon, dapat doon mapunta ang pera ng bayan. Pero pag out sa doon, sa wala sa listahan, parang hindi na po, hindi na po kasama doon. At talagang pagnanakaw na yun, mga bes. Correct me if I'm wrong. Furthermore, Vice President Duterte stated in the press conference that she has once threatened to exhume the remains of Marcos Sr. and threw them into the West Philippine Sea. If their Marcos family allies did not cease their action against her, Marcos opted not to comment on Duterte's remarks. Yes. Kasi hanggang salita lang naman yan si Sara Duterte. Hindi naman niya kayang gawin yan. Kung ginawa niya yan, guys, ewan ko lang kung saan siya pupulutin. Baka hindi pa siya nakarating sa libingan ng bayani, nandoon ang mga Marcos Loyalists. Baka siya pang ibabaon. Di ba? Hanggang salita, kaya dinededman ni Pangulong Marcos Jr. Pero sa isang vice presidente, hindi mo dapat gawin yun. Lumalabas yung ugali mong asal kalye. Di ba? Asal kalye, bastos, walang mudo. Parang unprofessional ang dating.
Ganun yun. Hindi dapat yun sinasabi ng isang vice presidente, yung ganyang klaseng mga words, no? Dapat very decent ka dapat eh. Very classy ang yung pananalita eh. Kaso lang wala eh. Parang walang disiplina ito. Hindi ko alam kung paano pinalaki ni Digong ito si Madam Sara. The Vice President's remarks continue as he stated that Marcos Jr. is not adequately equipped with the knowledge necessary to serve as a president, adding that the nation is on the road to hell. Matatawa ka din talaga, no? Yung sinasabi niyang walang kwentang pangulo, walang alam sa pamuno. Sa madaling salita, parang ang weak, hindi niya lang masabi-sabi, no? O, di ba? Kaya ang Marcos admin ngayon, yung bayan ngayon, walang kwenta. Kumbaga lugmok, no? Walang asenso. Bakit? Sa panahon ng papa niya, umasenso ba? Di ba talamak ang patayan? Di ba? Hitman nga ay nagsasalita na si Digong ay pumapatay ng tao. Siya na mismo nagsabi yun. Di ba? Kaya sabi ko, nagsasalita si Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Hindi niya nakikita yung papa niya kung gaano kasama. Di ba? In fairness naman kay Pangulong Marcos Jr., mga bes, napakabait yan. Wala pang pinatay na tao yan. Yung si Duterte, ang dami. Through his hitman. Well, anyway. So, dahil dito, yung mga sinasabi ni Sara Duterte, bumabalik po sa kanya yan. Sa kanya yan. Kumbaga yung mga words niya, sa kanya po napupunta. Hindi kay Pangulong Marcos Jr. Binabaliktad niya eh. Yan ang diversyon ng mga Dutertes. Mahilig sila sa planted at saka baliktad. Kaloka. The political noise escalated when Duterte made a statement claiming that she had hired someone to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa, and House Speaker Martinez should she herself be killed. Di ba yung sinasabi niyang statement niya, alam niyo naman yun. Di ba? Papatayin niya ang Pangulo pag siya ay mamatay. Paano yan pag namatay siya sa natural cost? O kaya cancer na ang niya, ang kasanhin ng kanyang pagkawala, tuloy pa din ang pagpapatay niya kay Pangulong Marcos Jr. Grabe, antindi, di ba guys? Yung mga salita niyang ganyan, well, masasabi siguro na dadala sa galit, pero kung totoosin, hindi mo dapat gawin yan. Dahil makakasuhan ka. Kaya nga ngayon under investigation siya ng ng NBI, di ba? Hindi katigasan ng ulo niya, hindi siya sumipot. Pero titingnan niya hanggang sa huli. Tingnan mo kung saan siya lalagay sa mga ganyang klaseng pag-uugali niya. Kung baga feeling niya angas, sus, maangas ka, wala ka naman talas, hanggang salita hindi mo kayang gawin. 'Di ba? Pag sinabi mo, dapat gawin mo sa salita hanggang gawa. 'Di ba? Pero pag hanggang salita walang kwenta, bobo ka at saka mangmang ka. O 'di ba? Duwag, parang ganun. Duwag ang dating. See? Papatayin mo ang Pangulo. Sa tingin mo kaya papayag ang majority ng Pilipino? Of course not. 'Di ba? Subukan mo kung kaya mo. Ngayon, if ever may mangyari sa Pangulo, sino ang sisingilin natin? Siyempre, para sa akin si Sara Duterte. 'Di ba? May treat siya eh. Pakinggan niyo mabuti yung sinabi niya. Yung treat niya sa sarili niya, may papatay daw sa kanya. Bakit? Sa palagay niyo kay Pangulong Marcos Jr., pumapatay ng tao? Excuse me. Doon mo dapat ibugayan kay papa mo. Kasi pumapatay ng tao talaga. Kasi ugali niyo na yan eh. Mag-hire kayo ng mga hitman eh. Nagbabayad kayo ng hitman eh. Kasi sabi nila sa kanya, pati na din naman si Sara, pumapatay ng tao. Di ba? See? Sino ang pinagsasabi niya na should he herself be killed? Naku, salita niya para sa sarili niya. Pabiktim lang eh. Wala namang katotohanan yan. Assassinate mong president. Nag-viral siya yan guys sa buong mundo. Yung sinasabi niya. Kaya ngayon, marapat lamang na tinanggal sa National Security Council. Wala silang naman na itutulong. Wala naman silang nagagawa kundi panggugulo. 'Di ba? Panggugulo lang sa Marcos administration, sa pamahalaan. Imbes magtrabaho, tumulong, wala siyang ginawa. Ngayon nakita mo nagbigay sila ng mga ayuda ng December. Dapat ginawa nila 'yan nung nakaraang Duterte administration. Bakit ngayon? Gaya-gaya, putumaya kay Pangulong Marcos Jr. Kaloka. Marcos slammed the Vice President's statement emphasizing the need to uphold the rule of law. He said that would not let this pass and vow to take action against it. Yes, totoo yun. Kaya until guys, makita natin sa sunod ng mga
araw. Itong sinabi ni Pangulo kasi na hindi niya palagpasin ito, yung mga pinagsasabi niya. Kaya, wait and see na lang tayo. Despite the exchange of words between Marcos and Duterte, the president stated that he is not closing the door to the possibility of talking and reconciling with his former running mate. You see, ang Pangulo may pusong mamun. Very open yan sa lahat. Pero, hindi na po ganun ka 100% ang tiwala niya sa'yo. Handa siya magpo-forgive. Because, Pangulong Marcos Jr., for sure guys, nagbabasa ng salita ng Diyos yan. Alam nyo kasi, sabi nga ng Biblia, mahalin mo ang kaaway mo tulad ng pagmamahal mo. Batuhin ka man ng bato, batuhin mo ng tinapay. Diba? Mahalin mo ang kaaway mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Diba? Dahil pag nagawa mo yan, natural ang Panginoon, ibibless ka. O yan ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Nagmamatigas, mataas ang ang ere niya. Ayaw niya daw makipagbati. Pero wag kayo nagsalita siya, kailangan daw ngayong Christmas pagbigayan, pagmamahalan, pagbatian. Ay sus, Maria Josep, Santa Clara Marimar. Laban bawi kaday. So yun. Amid political tension, the public witnesses former rivals in the presidential race, former Vice President Leonardo Brito and President Marcos shake hands during the inauguration of Sorsogon Sport Coliseum. Yes. Pumunta si Pangulong Marcos Jr. Nakita sila ni dating Vice President Leonardo Brito. Alam mo, isa rin sa kritiko ni Pangulo yun. Si Madam Leni. Pero guys, alam niyo ang Pangulo, sabi nga natin, hindi po nagtatanim ng sama ng loob yun. Basta handa ka makipag-usap, walang problema sa kanya. Kasi nga, forgiveness is the highest form of love. And according to the Bible, love your enemy. Tulad ng pagmamahal sa sarili mo. 'Di ba? Batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Or batuhin mo ng pagmamahal. At batuhin mo rin ng magandang gawa. Yan ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Kaya lalong nanggagailit yung mga kalaban niya. At maganda naman itong ginawa nila, na si Madam Leni nakipagkita kay Pangulong Marcos Jr. Well, alam nyo, yung ibang dilawan nga humanga din kay Pangulong Marcos Jr. Not all, pero ang iba, humanga din. Hindi man sila, habi nga nila, dati akong kakamping ako, pero hanga ako sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Do you see guys? Kita nyo yan? Nadagdagan na naman ang 31 million ni Pangulong Marcos Jr. Kasi hindi naman siya, mga kababayan, hindi naman siya binuto ng DDS Totoo yun. Hindi siya binuto ng DDS. Dahil kung binuto siya ng DDS, di dapat 32 million din ang boto ni Pangulong Marcos Jr. Kasi hindi Kay Sara ang 32. Kasi ang excess nun ay mga DDS. Yung 32, 1 million, almost half. 32 million is Marcos loyalists. Mostly. Ay ilan lang ang DDS doon. See? So dahil dito guys, Robredo described the interaction of gesture of respect towards the President of the Philippines. Yes. At least, itong dating Vice President, marunong respeto din. Kahit sa kabila namang ginawa niya, may pagkatoxic din ito nung nakarang kumpanya. But, syempre, lumilipas lang yan. Strategy ng mga politician. Siraan ka ng siraan. After a year, pag nagkita kayo, well, nag-shake hands kayo, mga kababayan. Ganun lang yun mga politician. Pero sa Pangulong Marcos Jr., wala yan guys. Kahit saan banda magkita kayo. Palakaibigan kasi ito Sabi niya, 'di ba? Friend to all, enemy to none. Take and stand in having definite action. President Marcos took a firm stand in 2024 which reflected his commitment to protect the Filipino people and tackling emerging threats. During his State of the Nation address, Marcos firmly asserted the Philippines' rights in the West Philippine Sea. Yes, alam po natin yan kung gaano niya ka-protected itong West Philippine Sea. Bakit? International forum niya. Pinaglalandakan niya sa buong mundo. Karap pa yung representative ng China, guys. Sinupalpal. Hindi sila nakapagsalita, 'di ba? At least yung panawagan niya buong mundo. See? Kumbaga, iyon din ang way ng Pangulo para lang talagang mapapahiya itong mga
itong bansang Shikwe na ito. West Philippine Sea, which is ang WPS, emphasizing that this is not mere imagination, but a rightful claim of the country. See? Tingnan nyo kung gaano siya guys, protected. Pinoprotektahan niya, pinaglaban niya ang West Philippine Sea. He further emphasized that proper diplomatic channels would remain the sole avenue for addressing the escalating tension in the West Philippine Sea. Tama po yun. Sabi po ng mga iba, yung mga anti-Marcos, bakit kasi hindi pang sugurin? Anong palagay nyo kay Pangulong Marcos Jr.? Warprek? Troublemaker? Tulad ng puon nyo? Excuse me? Ang kanyang pamumuno, dinadaan niya sa diplomatic protest. Pero ang kanyang magandang idea, ayan, dinadaan niya sa international forum, ipinaglalandakan at pinawagan sa buong mundo na ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal, sakop ng economic zone ng bansang Pilipinas at walang sino man banyaga ang makakuha kahit isang inches man lamang. Ipaglatanggol yan sa anumang kaparaanan. Di ba? Iyon ang Pangulo. Si Digong, sabi ng dating Chief Justice Carpio, isinuko niya ang Ayungin Shoal sa bansang China. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit itong mga Chinese vessel nanghaharas? Pero mayroong reason yan. Hindi naman siguro sa mga haras kung walang reason yan. Kaya minsan nasasabi ko sa sarili ko, ay tama yung sinabi ni dating Chief Justice Carpio. Isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China, kaya siguro sila nanghaharas. Sabi naman ng iba, bininta ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal sa China. Agoy, bilyon sigurong kinita. Yung mga ganyang mga salita ng mga ibang kapwa nating netizen, yung mga parang, sabi na ng ganun. Kasi nanghaharas nga sila. Oo nga naman, bakit nga naman nanghaharas? Anong dahilan? Di ba? Ito pa. Before this, Marcos reiterated that the Philippines will not yield to any foreign power in defending the country's sovereign territory. You see? Ito po ang isa sa mga sinasabi niya, guys, sa international forum. Kaharap niya pa, katabi niya pa yung representative ng China that time. Commander pa yata ng China's Air Forces yata yun, guys. Di ba? In a bold move during his third SONA, he also announced the ban all Philippines Pogos offshore game operators Pogos operation in the country, citing illegal activities and widespread abuse and disrespect toward the system. You see, guys, kung si Digong ang ginawa niya, pinagpapasok niya yung mga legal gambling. Ganyan, true Pogo, di ba? Sabi niya ang Pogo maganda daw. Hindi naman pala. Mga mga kabulukan ang ginagawa dyan sa loob. Nako, naloka ako. Mga illegal. At saka, mga Chinese ang head nito, mga best. Tingnan nyo naman. Ilang mga foreign Chinese people ang na-deport. Ngayon, actually, hinahanap pa yung 11,000 na Chinese na dito sa Pilipinas. Yung iba, dineport na papuntang China. Saan kayo makikita niyan? Yun po ay sa pamanahon ni Duterte yan. Tingnan nyo. Only the Pangulong Marcos Jr. na in-announce sa buong kapuluan ng mundo, international binalita ito, guys. Binan niya. Di ba? Ngayon, sino ang totoong matapang? Sige nga. Ay, sos, kayo talaga. Siyempre si Pangulong Marcos Jr. He then asked the Philippines Amusement in Gaming Corporation PAGCOR with dismantling Pogo operation by the end of this year. You see? Wala ng Pogo. Di ba? Marami pang sinisearch ngayon. Hindi nga matapos-tapos yan . Ang iba, naglilipat na sa ibang pangalan. Pero, nasasakote din sila, mga kababayan. Actually, wala ng Pogo dito sa Pilipinas. Ubos na. Wala. Tapos, pero ang problema, guys, ito. Yung mga gumagawa ng illegal gambling, yun pala, Pogo din yan. Pero guys, nag-iiba sila ng pangalan. Pero nasasakuti din sila, sa totoo lang. Yan po ang sinabi ng PAOK. Nag-iiba ng pangalan. Mautak din no? In connection with the Pogo issue, the departure of dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go, cause of stir. Yan. Isa sa malaking achievement ng Marcos administration, yung pagka-kulong kay Alice Go. Ngayon, nasaan? Nasa kulungan, of course. Nasaan? Nasa kulungan. Tumakas yan. Papuntang Indonesia ba? Ano nangyari? Tinugis ng Philippines government.
na ipabalik sa bansang Pilipinas. Ganon ka hands-on ang autoridad natin at ang Marcos administration. Sabi ko sa inyo, tahimik lang ang Pangulo pero matinik kung gumalaw. Sabi ko sa inyo yan po ang ikinaganda, mga kababayan, ng isang pinuno kung bakit mahalaga ang pagpunta niya sa international forum. Sabi sa inyo, isa sa pinaka the best, ito yun. 'Di ba? Like for example, pag ito tulad ni Alice Gotomakas, through Interpol. O, 'di ba guys? Ano nangyari? Ayun, nahuli through Interpol. Kaya kung if ever ang ICC maglabas ng warrant of arrest against the former president, ano ang magiging papel natin? Siyempre, mga kababayan, makipagtulungan ang Philippines government sa sa Interpol para hulihin ito si Digong. 'Di ba? 'Yun lang naman, doon lang naman tayo. Correct me if I'm wrong, Sabi dito, the president stated those who assisted suspended Mayor Go in leaving the country will be held accountable, adding the heads with role. You see? Under investigation. Yung mga nasa likuran nito, mga kababayan. As his final action for 2024, he signed the General Appropriation GAA for fiscal year 2025 into law. This law allocates funds for the operation of the government from January to December 31, 2025. You see? Dahil dyan, mga kababayan, alam po natin, itong national budget 2025, napaka dumaan ito guys sa struggles, sa pamumuna, paninira, nandyan na po lahat. Nagsanib persa yung mga dilaw at saka berde, kung anong pinagsasabi sa Pangulo. Ay, sus. Ang Pangulo hindi nagpapatinag. Why? Siyempre, sa isip-isip siguro ng Pangulo, mas magaling pa kayo kaysa sa akin. Hindi naman kayo ang Pangulo. Di ba guys? Natural. Bago niya pipirmahan yan, re-reviewin niya muna. Kayo naman, re-reviewin niya, of course. Kung may mali o may tama. Kung ibang Pangulo yan, wala na, pinirmahan niya. Pinirmahan na yan, kahit may mali. Di ba? Sabi sa inyo magaling ang Pangulo. May mitikuloso yan. At sabi ni Secretary Bersamin, magaling na Pangulo. The best. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Totoo. Yun lang naman guys. Ang mga DDS lang naman. Ang binibigyan nilang credit na magaling, si Digong. Kahit pumapatay ng tao. Sabi ni Mr. Las Cañas. True hitman. Diba? Reward system. Pagpatay ng mga inosenteng tao sa war on drugs niya. Grabe. Ay nako. Napaka-worse. Sa pamumuno niya sa totoo lang. So dahil dito, napirmahan niya itong December 30, itong national budget. Hindi kayang diktahin ang Pangulo. Sabi pa ng mga retired general, ibito niya daw or wag na pirmahin. Sus, mas magaling kayo sa Pangulo. Ang daming banta kay lamang kay Pangulong Marcos Jr. Ay, kung ano-anong pinagsasabi. Nako, pero hindi nila alam talaga yung totoo. Lalo na yung AKAP, kinukontra nila. Sus, Mariusip. Buti nga ang Pangulo may mga magagandang programa. At least, naibsan din at natutulungan ang ating mga kababayan na kapuskita, mga maralita, ganun. Diba? Well, I include this 2024 na ito na kung anong mga nagawa ng Marcos administration. Yung pagpapakulong kay Kibuloy. Under the Marcos administration, and of course, sa pamumuno ni General Torre, nahuli po yan. At talagang hindi rin kaagad mahuli. Medyo may pahirapan pa. Nagkasakitan pa. Pero at the end of the day, ayun, nahuli din si Kibuloy under the Marcos administration. Sabi ng Pangulo, kung wala naman siyang kasalanan, paglaban niya yung sarili niya sa korte. Diba? Marami naman siyang abogado. Pakita niya na wala siyang kasalanan. Korte. Di ba? Pero dahil malakas ang ebidensya laban kay Kibuloy, wala tayong magagawa, guys. Talagang inuusig siya ng batas. Ngayon, nakakulong siya. Well, ganun talaga ang buhay. Maka-Diyos ka man or sino man, basta nagkasala ka, well. Mabigat po ang kaso ni Pastor Kibuloy. Alam po natin yan. Child abuse, nako. Non-bill pa yata yan, mga kababayan. Correct me if I'm wrong.
I'm not abogado, pero nanonood tayo. Mabigat na kaso po yun. Ay trafficking na sinasabi. Ay, sus, Mariusip. Sa Amerika pa. O, anong ginawa? Napakulong ng Philippines government, si Kibuloy. Sabi nila, maangas si Digong, matapang. O, kung matapang, ba't hindi nila na kayang ipinagtanggol si Kibuloy? Sige nga. O, yan bang matapang? Dapat pinagtanggol si Kibuloy. Pero hindi eh. Nakulong under the Marcos administration. Saan kayo? Ang dami pa. No? Kulang itong report ng DCRH TV. Ayan. Pero gano'n lang. Parang sinamarize lang. Ang dami pa. Ang magaganda. Hindi pa nga nakasali dito yung mga nagagawang projects. See, mga kababayan. Kaya itong 2024 ay talaga naman very controversial. At marami rin namang gagandang nagawa ang Pangulo, no? At itong national government budget ay sus Mariusep. Prior to designing, the president along with his economic advisor conducted, sabi, exhaustive review with the lead to the vetoing over 194 billion worth of line items that were inconsistent with the program priorities. Mayroon po tinanggal mahigit 194 billion. I think sa mga DPWH yan, correct me if I'm wrong, or marami pang iba sa bawat ahensya na tinanggal. Baka naman guys, hindi pa hindi pa naman siguro kailangan pa, kaya tinanggal. So binito niya po yun. May explain po dyan si Secretary Bersamin, no? As the year wraps up, President Marcos Jr.'s leaders have been characterized by a mix of triumphs and trials. His effort in strengthening global partnerships, guiding the economy through turbulent waters, and addressing natural disaster and politics tension reflect the resilience needed to steer the nation forward. You see, the future of the Philippines in the 2025 hangs on the results of ongoing efforts to tackle critical challenges like economic recovery, disaster management, and political cohesion, which will chart the nation path forward. See guys? Yan, 2024, kita nyo naman dito siguro kung paano ang challenges na dinanas ng pamahalaang Marcos, pero na-overcome po nila lahat yun. Na-overcome nila lahat, natugunan din kahit papano ang mga problema, lalo na po sa mga sakuna, and of course, pagdating sa politics naman, ay sus, Marius, alam nyo, dekada ng politics. Paninira dito, paninira doon, walang humpay na paninira. Why? Marcos's family. Dekada na po yan siniraan. Alam po natin yan. Pero napatao ba nila na ipakulong? No. Wala. Trial of the century, Amerika pa ang kanilang kaso. Alam nyo ano nangyari? Nanalo po ang Marcoses family. Ni dating First Lady Imelda Marcos, nanalo siya sa United States, sa korte doon. Anong nangyari? Sampal po sa dilawan po yun. Laking kahihiyan. Means, gawa-gawa yung mga istoryahin nila. Di ba? Bintang lang. Sabi nga ni dating Senate President Ponce Enrile, yung mga nagbibintang, yun po ang totoong magnanakaw. That's correct. Ang daming challenges, mga disaster lahat, mabagyo man, mabaha, politics, nako, lahat yun na-overcome. Still strong pa rin ang Pangulong Marcos Jr. Ongoing po ang magandang takbo ng ekonomiya ng bansa sa kanyang pamumuno. Walang problema. Alam po naman natin sino po ang pinaka number 1 na kritisismo niya, ang mga dialysis, ang mag-amang Duterte, and of course, and the rest. Pero hindi natitinag ang Pangulo, mga kababayan. And another challenges this coming 2025, well guys, alam po natin kung gaano katatag ang Marcos administration. Of course, ang Pangulo, pangiti-ngiti yan. Pero wag kayo, mga kababayan, gumagalaw yan ng tahimik. At nagtatrabaho rin naman siya. Very obvious naman yan. Diba? Marami sigurong mga challenges pa na darating, haharapin natin. Well, ang tanging magagawa natin as a Filipino, mamamayang Pilipino, is to support the government. Especially our beloved president, no? So, yung mga bad issue, yung mga fake news sa social media, well, pwede natin bigyan ng reaction, itutuwid natin. Naaayon yan sa ating mga magaling na source, mga kababayan.
So, hanggang dito na lang, guys, ha? Ito po ay courtesy po ng DCRH. Maraming salamat sa inyong watching. Thank you for always support our channel. Of course, our President Ferdinand Marcos Jr. Tuloy-tuloy yan hanggang end ng kanyang termino, mga kababayan. Maraming salamat sa kanya, sa kanyang katatagan at magagandang pamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas. I salute to the very, very kind at may malasakit, mapagmahal, at mabait, hindi pala away na Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. God bless Philippines. Mag-ingat kayo at God bless. Bye and babush.